So what's up mga kaphantom, ngayon nakahanap na tayo ng lugar kung saan natin gagawin yung ating video sa downhill at uphill. Ito ay madami na nagre-request tungkol sa ating tutorial. So ngayon pa lang natin ito gagawin kasi mahirap naman na sinasabi ko sa inyo na hindi ko naipapakita. So kung bago ka sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos. So ngayon mga phantom, ang tatalakayin natin ngayon, gaya ng narinig nyo kanina, ay kung paano mag-drive ng downhill at uphill. Malamang sa malamang ang manonood nito ay yung mga beginner sa pagmamaneho, lalong lalo na yung first time sa paggamit ng declutch na motor. Para sa inyo tong video na to. Kung iniisip nyo na mahirap ang pagmamaneho sa uphill at downhill, kapag sinabi nating downhill, yun yung pababa. So kapag uphill, yun yung pataas. O diba, tinagalog lang natin para maintindihan ng iba. Kasi syempre may kanya-kanya kasi tayong pagkakaintindi sa downhill at uphill. So unahin natin sa uphill. Kapag uphill kasi mga ka-phantom, yun yung pataas. So ibig sabihin, kapag nandito tayo sa ganitong pataas na daan, dapat yung gear natin nasa 3rd gear o 4th gear. Dapat kaya ng makina natin na ibuhat ng makina yung ating motor kapag pataas. Kasi kapag nasa higher gear tayo, like for example nasa 5th gear or 6th gear, ang mangyayari doon kasi kapag mataas masyado yung inaakit natin na daan, may posibilidad na mamamatayan kayo ng makina. At doon papasok yung parang nagiging kangaroo yung takbo ng inyong motor, yung parang ano siya, parang kumakadyot-kadyot. Ayan. So ulitin natin, katulad nito, pataas, nasa 5th gear ako. Kapag ito, 5th gear yung ginamit natin, tignan nyo. Ayan, lalong lalo na kapag meron tayong sinusundan na motor, tignan nyo, parang namamatay na yung aking makina. So dapat magbawas tayo ng 2 gear. So pakiramdaman na lang sa makina kung ano talaga yung nararamdaman natin na parang namamatayan. So magbawas tayo. So hanggat maaari, wag nating hintayin na parang namamatayan na yung ating makina. Dapat sa pagkontrol natin na kapag medyo naramdaman natin na nahirapan na yung ating makina, dapat magbawas na kayo ng gear. Kapag naramdaman nyo na naman na medyo nahihirapan na naman yung ating makina, magbawas na naman kayo ng gear. Kapag nagpatuloy pa rin yun, ibaba nyo hanggang 1st gear, o katulad nito. So ito, 2nd gear tayo. Tingnan nyo, sa 2nd gear kaya nyo tayong iakyat nitong natin, sniper natin, kahit mataas. So pansin nyo, kasi kapag 4th gear o 5th gear yung ginamit natin doon, hindi siya makakaahon. So ganito naman ang gagawin natin kapag downhill. So ito, talagang naganap talaga tayo ng daan na mapapagpraktisan natin. So kapag downhill, katulad yan, pwede lang kayong change gear hanggang 5th gear. So depende na lang sa inyo. Pero dapat nakakontrol yung nyo, yung pagkakambyo nyo. Kasi katulad yan, kapag may huminto o may kasalubong tayo, siyempre dapat medyo nakaminor lang tayo ng konti. So ito, ina-advise ko kahit ganito, kapag nasiskinita kayo na downhill, dapat kahit 3rd gear lang, kahit hindi nyo na i-revolution yung inyong motor. Katulad nito yung ginagawa natin, walang revolution yan Pero ganito, packet na naman, kailangan nating magbawas. So ipasok natin sa 2nd gear. So ito, makikita nyo, parang yan, sumasalida na naman siya. Ganyan lang yung gagawin nyo kapag nag-drive kayo sa downhill at uphill. So ito, uphill na naman, pataas. So ito, mayroong kanto. So kailangan nating mag-minor. So kaya pa rin ng 2nd gear natin. Ayan. Kapag ganito kasing patad o semento, dapat kaya nyo naman hanggang 2nd gear lang. Huwag nyo nang ibaba ng 1st gear kasi parang nangingiyak talaga yung makina natin kapag nasa 1st gear. Yun na lang kung rough road tapos pataas, talagang magagamit mo talaga yung 1st gear. Katulad nito, 4th gear, mahirapan siya, kailangan natin magbawas 3rd gear.
Ayun, para yung persa ng makina natin hindi siya gaanong mahirapan. So kailangan nating magbawas. Ito, downhill. Tingnan nyo, naka-tercere lang ako. Ito talaga yung ginagamit ko kapag ganito, skinita na pababa yung daan. Ayan o, ganyan lang. Tapos kapag medyo maramdaman nyo na sumasalida yung inyong makina, lalong lalo na kapag dire-diretsong pababa, ayan, wag na kayong mag-shift hanggang 6 gear. Hintayin nyo na lang na kusang bababa yung inyong motor. Wag nyo nang pihitin pa yung inyong silinyador para iwas aksidente. Kasi mapapansin nyo naman dito sa dinadaanan natin, may mga kasalubong tayo. Ayan. So ganyan lang kadaling magmotor ng downhill at uphill. Ayan o. Kasi kapag sa lugar nyo puro pataas, dapat ang gagawin nyo lang, lagi lang kayo magbawas ng gear. Ayan o, nahihirapan. So kailangan nating magbawas hanggang second gear. So kapag nagminor pa tayo ng ganito, sagad natin hanggang first gear. Ayan, para mas madama nyo yung talagang acceleration ng makina. Wag lang kayo mag-stick sa isang gear mga kapatong. Dapat mag-change gear pa rin kayo. O kaya kapag medyo nahirapan ng makina, magbawas kayo. Ito is applicable sa mga manual, semi-automatic na motor. So hindi to advisable sa mga automatic na motor kasi walang walang cambio. Pataas na naman tayo. So pakiramdaman ulit kapag medyo nahihirapan yung makina, magbawas tayo. Gaya ng sabi natin, kapag may sinusundan tayo katulad yan, ayan, syempre medyo madidikitan natin yan. So ang gagawin natin kapag ganyan, wag na tayo mag-brake, magbawas lang tayo ng gearing. So ayun, pasok natin sa third gear. Ayan, pakiramdaman natin yung makina. Ayan, smooth pa rin. Tapos pwede lang din tayo mag change gear ng fourth gear. Ayan, hintay lang natin na makakahinga yung makina natin, sabay tayo mag-change gear. So ganun yun. Kung master nyo na gumamit ng clutch, lahat silinyador, yun naman yung dapat nyong practicein, yung uphill o downhill. Sa downhill, mas madali siyang gawin compare sa uphill. So naipakita ko sa inyo kung ano yung tamang gearing. Pagkatagalan naman, mapapractice nyo yan. Hindi lang sa isang beses o dalawang beses, malalaman nyo na. So sa mga susunod pang practice nyo, doon nyo na malalaman kung paano gamitin o ano yung dapat gawin kapag downhill or uphill. Bali pala yung dinaanan natin kanina kapag galing kayo ng Tugigaraw. Ito kasi is pauwi kami sa Gamu, Isabela. So dumaan tayo doon sa Bliss para shortcut na rin at may pakita ko sa inyo yung paano mag-drive sa downhill at uphill. So mas maganda yun kapag gumagawa tayo ng video tutorial, direct to the point na. Huwag na yung madaming paligoy-ligoy kasi kapag ganun, baka mamaya mainis lang yung manonood, baka sa susunod na video hindi na sila manonood. So mas magandang kung ano yung content natin, kasi napapansin natin, di ba, kapag may mga mga video tayo na hindi related sa kahit talagang trip lang ba natin mag video, hindi na sila masyadong nanonood kasi ang pagkakalam nila parang walang sense yung video na ginagawa natin, katulad ng mga ibang natin, di ba, wala masyadong nanonood. Pero tingnan nyo yung mga natin, nagpa-viral na video natin, yung mga tutorial, yung mga dapat gawin sa inyong motor, yun yung mga gusto nilang panoorin. Kasi syempre tayo ay nagsisimula pa lang, hindi pa naman tayo talagang kilala na motovlogger. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa mga viewers natin kasi hindi ko akalain na aabot tayo ng 6,200 subscriber na tayo. So dati kasi nasa 1,200 lang tayo sa sa YouTube natin, subscriber natin. Kaya yun, at sa mga views natin, nakikita ko na talagang dumarami na yung ating views. Unlike dati na kapag nag-upload tayo, hindi pa nakakarating ng 100, 200. So ngayon,
sa isang araw o dalawang araw, nasa 1k to 2k na kagad yung views natin sa ibang video natin. So yun, maraming salamat sa mga nanonood at hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel. Mag-subscribe na kayo para may bahagi ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin sa pagmumotor. At yun, maraming salamat at dito na nagtatapos yung ating video.